balitang wala na si Mother Lily. Dahil sabi ko nga, ang mga Gen Z ngayon hindi kilala si Mother Lily, pero yung mga nanay, tatay, lolo, lola nila, kilala si Mother Lily. So from millennial to Gen X, tsaka boomers, kilala si Mother Lily. At sa mga naririto mga Gen Z, si Mother Lily po ay isang icon po na tinuturing namin dito sa showbiz. Lahat po kami ng mga reporters na naririto galing po sa Regal. Galing po kami sa pag-attend ng mga press con ng Regal, kung saan si Mother Lily, talagang alam namin kung anong pirma sa cheque ni Mother Lily, parang CCA. Pirma niya, di ba? Opo, at alam din namin na post-dated ang check-in ni Mother Lily. Pero walang history o walang record si Mother Lily na nagpatalbog ng check-in. Lahat yun good. Kaya lang pinare-discount ng iba doon sa may kakatok lang sa bakal para ito yung check-in, less 5%. Doon namin natatanda si Mother Lily. At si Mother Lily, pag galit siya, hindi kami natataranta kasi si Mother Lily yun. Pagka minsan kaharap ko si Mother Lily, nung araw na wala pang cellphone, puro lang landline, yung itim na telepono na deroscas. Kausap ni Mother Lily yung isa, ikaw hindi mo tanggap pelikula Ako ayaw mo na sa akin gawa pelikula. So na-imagine mo yung kausap niya sinasabi, Mother, ako ba yung kausap mo? Ay, sorry, ito pala. Uy, ikaw So dalawang talento yung hawak ni Mother Lily. Napaka-karakter, napaka-classic ni Mother Lily. Talagang tawa kami ng tawa pa si Mother Lily. At hindi ko makakalimutan si Mother Lily dahil 50th birthday ko, umattend siya at sabi niya siya lamang isa, sinabi niya, Ochi, meron akong regalo sa'yo. So binigyan niya ako ng cheque. Tapos, in fairness, dated. Siguro birthday. Anyway, pero hindi namin, alam ko, ako yung ako na rin nagre-representative, nagre-represent sa mga kasama ko sa Patula na naririto at napakaswerte namin dahil naabutan namin ang isang Mother Lily na siguro sa ngayon hindi namin naikumpara kung kanino si Mother Lily dahil nag-iisa lang talaga si Mother. Talagang siya yung ganong karakter, yung ganong kaklasik na tao, grabe ang bigay sa amin, yung pagmamahal niya sa mga reporters, at yung pag-aartista ko po, ang una kong pelikula ay galing kay Mother Lily, mula sa Maritisioson, yung first movie namin with Rufa Gutierrez, tapos yung May Minamahal, kung saan 1.5 per day ako. Mula noon, nung kumita yung May Minamahal, 2.5 na siya. At binigyan kami ng bonus ni Mother Lily. Yung bonus, gusto ikwento ko. Binigyan kami ng bonus kasi again collab ng Star Cinema at ng Regal Films. So, kami ni Jan Estrada ay magkasama po dun sa pelikula. So, pumila na po kami para sa bonus. Dahil meron dahil kumita nga So, nung pumila kami ni Jan, sabi ko kay Jan, pipirmahan ko yung check. Pipirmahan ko ba ito, Jan? Pirmahan mo na. Tapos bigay mo sa akin, naloka ako. 4,000. 1993 malaki yan sa akin. Tapos si Jan ang sumunod, si Jan Estrada. Wait, ikaw na, dali. Pagkita niya ang cheque niya. Ang ina naman, sabi ko na Jan. Bakit? 3,000. 3,000 talaga.
Kaya tapos sabi ng ni Tito Douglas yan, dyan, ang bonus ay hindi hinihingi. Kusang binibigay yan ng producer. Malaki naman ang TF mo, hayaan mo na. Eh si OG naman maliit ang TF. Kaya kung 4K siya, ikaw 3,000. Anyway, so maraming pelikula ko po yung sa 40 plus na pelikula na nagawa. Parang kalahati yata, Eagle Films. Kaya ganon ko kamahal si Mother kasi isa siya sa nag-push sa akin na umarte. At maraming salamat po sa pakikinig ninyo ng aming kwento. Hindi ko makakalimutan. And I'm sure kayo rin hindi nyo makakalimutan ang isang classic at karakter na Mother Lily Monteverde. Mother Lily, maraming salamat sa iyo